Bagong kasal pa lamang sila nang magsimulang mabasag ang lahat ng pangarap na akala ni Mara ay panghabang buhay. Sa araw ng kanilang kasal, puti ang suot niya, nanginginig sa saya ang mga kamay, at punang pag-asa ang dibdib. Si Adrian, ang lalaking pinili niyang mahalin, ay nakangiti sa harap ng altar, isang ngiting inakala niyang nangangako ng seguridad at pag-aaruga. Walang sinuman sa mga bisita ang nakapansin sa bigat ng katahimikan sa pagitan nila, sa mga lihim na hindi pa nabibigkas, at sa mga sugat na nakatago sa ilalim ng mga ngiti. Lumipas ang ilang linggo matapos ang kasal. Sa maliit nilang bahay, unti-unting lumabas ang mga bitak. Madalas umuwi si Adrian ng gabi, minsan lasing, minsan tahimik na parang may dinadalang bagyo sa dibdib. Si Mara naman ay pilit inuunawa ang bagong yugto ng buhay, ang pagod sa bahay, ang pag-a-adjust sa pagiging asawa. Sa gitna ng lahat, may isang lihim siyang kinikimkim, isang takot na may kasamang pag-asa. Siya ay buntis. Ngunit ang batang iyon ay hindi kay Adrian. Bago pa man niya nakilala si Adrian, may naging relasyon si Mara kay Leo, isang lalaking minahal niya ng buo, ngunit iniwan siya sa oras na kailangan niya. Nang malaman ni Mara na buntis siya, nagpasya siyang putulin ang lahat ng ugnayan kay Leo. Sa panahong iyon, dumating si Adrian, mabait, maasikaso, at handang akuin ang responsibilidad ng isang pamilya. Inakala ni Mara na kaya niyang kalimutan ang nakaraan, na ang bagong simula ay magbubura sa lahat. Ngunit ang nakaraan ay hindi basta-basta nawawala, nag-aabang ito sa tamang sandali upang sumingit. Isang hapon, habang wala si Mara sa bahay, dumating si Leo. Hindi niya alam kung paano nito nalaman ang bagong tirahan, ngunit nandoon siya sa harap ng pinto, pawisan, halatang kinakabahan, at may dalang balitang magpapabago ng lahat. Pagdating ni Adrian mula sa trabaho, nadatnan niya si Leo sa sala. Nagkatinginan ang dalawang lalaki, isang titig na may halong pagtataka at galit. Ipinakilala ni Leo ang sarili at, sa gitna ng tensyon, ibinunyag ang dahilan ng pagpunta, ang bata sa sinapupunan ni Mara ay kanya. Nang dumating si Mara, tila huminto ang mundo. Ang mga salita ay nagmistulang kutsilyong unti-unting bumabaon sa katahimikan. Hindi na nakapagsalita si Mara, ang mga mata ni Adrian ay nagdilim, ang panga ay kumuyom, at ang galit ay unti-unting umakyat sa kanyang dibdib. Hindi na umalis si Leo. Sa halip, umupo siya, pilit ipinaliwanag ang kanyang panig, na nais niyang akuin ang responsibilidad, na hindi niya alam na ikinasal na si Mara. Ang bawat salita ay lalo lamang nagpapainit sa ulo ni Adrian. Nang sa wakas ay umalis si Leo, iniwan niya ang bahay na puno ng galit at takot. Sa gabing iyon, sinubukan ni Mara na magpaliwanag. Umiiyak siya, nanginginig, humihingi ng tawad. Sinabi niyang mahal niya si Adrian, na ang bata ay inosente, na handa siyang harapin ang anumang parusa, basta't huwag lamang masira ang kanilang pagsasama. Ngunit sa halip na pakikinig, galit ang sumagot. Ang unang sampal ay dumating na parang kidlat, bigla at masakit. Sumunod ang mga sigaw, ang pagbagsak ng mga gamit, at ang mga salitang nag-iiwan ng sugat na mas malalim pa sa pisikal. Hindi iyon ang huling beses. Sa mga sumunod na araw, naging madilim ang bawat umaga at gabi. Ang takot ay naging kasamang gumising at matulog ni Mara. Pinilit niyang itago ang mga pasa, pinilit niyang ngumiti sa harap ng mga kapitbahay, at pinilit niyang paniwalaan ang sarili na may pag-asa pang magbago ang lahat. Ngunit bawat pagtanggi niya sa katotohanan ay lalo lamang siyang nilulubog. Isang gabi, matapos ang isang pagtatalo, itinulak siya ni Adrian sa sahig. Napahawak si Mara sa kanyang tiyan, ang takot ay umapaw sa kanyang dibdib. Doon niya naunawaan na hindi na lamang siya ang nasa panganib, may isang buhay na umaasa sa kanya. Sa gitna ng sakit at luha, nagpa siyang tumakas. Tinulungan siya ng kapitbahay na matagal nang naghihinala sa mga nangyayari. Dinala si Mara sa isang shelter para sa mga babaeng biktima ng karahasan. Doon, unang beses niyang naramdaman ang katahimikan na hindi nakakatakot. May mga babaeng may kanya-kanyang kwento, may sugat na sariwa at may sugat na matagal nang naghihilom. Sa bawat gabi, unti-unti niyang natutunan na hindi siya nag-iisa at hindi niya kasalanan ang lahat. Samantala, si Adrian ay naiwan sa bahay na puno ng katahimikan. Sa una, galit ang naramdaman niya, galit sa panlilinlang, sa kahihiyan, sa sarili. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, ang galit ay napalitan ng kawalan. Nagsimulang pumasok sa isip niya ang bigat ng kanyang mga ginawa. Ang mga alaala ng sigaw ni Mara, ng takot sa kanyang mga mata,
ay paulit-ulit na bumabalik. Sinubukan niyang hanapin si Mara, ngunit sarado ang lahat ng pinto. Sa shelter, sinimulan ni Mara ang proseso ng paghilom. May counseling, may legal na tulong, at may mga taong handang makinig. Unti-unti niyang natutunan na ang pag-ibig ay hindi dapat masakit, na ang pagsasama ay hindi dapat puno ng takot. Sa tulong ng mga social worker, nagpasya siyang magsampa ng reklamo. Hindi madali ang desisyon, nanginginig ang kanyang mga kamay habang pinipirmahan ang mga papeles. Ngunit sa bawat pirma, naramdaman niyang bumabalik ang kaunting lakas na matagal nang nawala. Lumapit din si Leo. Sa una, nag-alinlangan si Mara. Ngunit nakita niya ang pagsisisi sa mga mata nito. Hindi niya hiniling ang kapatawaran, sa halip, inalok niya ang suporta, pinansyal, emosyonal, at higit sa lahat, respeto sa mga desisyon ni Mara. Hindi agad dinanggap ni Mara ang lahat, ngunit pinayagan niya ang tulong na makabubuti sa bata. Dumating ang araw ng pagdinig. Tahimik ang silid, mabigat ang hangin. Nandoon si Adrian, payat at halatang pagod, at si Mara, matatag kahit nanginginig. Sa harap ng hukom, nagsalita si Mara, hindi bilang biktima lamang, kundi bilang isang ina na handang ipaglaban ang kinabukasan. Ikinuwento niya ang lahat, walang itinago, walang dinagdag. Sa bawat salitang binibigkas niya, parang unti-unting gumagaan ang kanyang dibdib. Hindi madali ang hatol at hindi rin ito agad nagbigay ng ganap na hustisya. Ngunit may mga restraining order, may mga kondisyon at may malinaw na mensahe, hindi katanggap-tanggap ang karahasan. Para kay Mara, sapat na iyon upang makapagsimula muli. Lumipas ang mga buwan. Isang umaga, sa isang maliit na silid na may bintanang pinapasok ng liwanag, isinilang ang sanggol. Hawak ni Mara ang maliit na kamay ng kanyang anak, at sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, umiyak siya, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa pag-asa. Pinangalanan niya ang bata ng liwanag, bilang paalala na kahit sa pinakamadilim na yugto, may umuusbong na bagong simula. Hindi perpekto ang buhay na sumunod. May mga gabi pa ring binabagabag siya ng alaala, may mga umagang mabigat ang hakbang. Ngunit may suporta, may komunidad, at may paniniwala sa sariling kakayahan. Natuto si Mara na ang tapang ay hindi ang manatili sa lugar na sumasakit, kundi ang umalis upang mabuhay. Si Adrian naman ay dumaan sa sariling paglalakbay, therapy, pananagutan, at ang mahirap na pagharap sa sariling mga pagkukulang. Hindi agad naghilom ang lahat, at hindi rin sila muling nagtagpo. Ngunit sa distansya, may aral na iniwan ang kanilang kwento. Ang pag-ibig na may karahasan ay hindi pag-ibig, at ang katotohanan, gaano man kasakit, ay mas mabuti kaysa sa kasinungalingang bumubuo ng isang huwad na tahanan. Sa huli, ang kwento ni Mara ay hindi lamang tungkol sa sakit na dinanas niya, kundi sa lakas na natagpuan niya sa sarili. Isang paalala na ang dignidad ay hindi dapat isuko, na ang buhay, lalo na ang buhay na dinadala, ay karapat-dapat ipaglaban. At sa bawat umagang sumisikat ang araw, dala niya ang pag-asang ang bukas ay maaaring maging mas maaliwalas kaysa kahapon.